Mga ka-Vertusio, sa episode na ito, panibagong coin review na naman ang pag-uusapan natin. At ngayong araw, isang 10 piso, lumang 10 piso ang meron po ako dito na kapag titignan mo siya ng normal lang, parang wala namang problema or walang error. Pero meron pong error sa coin na ito. At hindi ko alam kung ito ba ay natural error or ito ay kinaskas. So alamin po natin kung anong error po ang meron sa 10 piso na ito. Kaya samahan nyo ko sa episode na ito, panoorin hanggang dulo dito lang sa Vertusio. Sa last episode natin mga ka-Vertusio, pinakita ko po sa inyo na lumang 10 piso po no, na tulad ng mukha po nito, ang error po nun ay baligtad ang frame. Sa harap nandun yung date of issuance or yung series. Tapos sa likod naman nandun yung character nila Andres Bonifacio at Apolinario Mabini. So ang error po ng coin na yon, hindi ko alam kung human ba or error talaga galing BSP, baligtad yung frame. Baligtad po yung frame po nun. Ang nakikita dito sa harap ay yung nasa likod. At nandito din sa harap yung date of issuance po nun. Instead na 1993 ang nakikita. Tapos sa likod po nun, nandun yung harap. Yung Bangko Sentral ng Pilipinas, pati yung 1993. Pero nandun yung mga karakter nila, Mabini at Bonifacio at yung 10 piso. So yun ang pinakita ko sa last episode natin. Ito ay panibagong error coin na naman. Panibagong error coin na naman ang meron po tayo. At ipapakita ko po sa inyo closely kung ano po ang mali or error sa coin na ito. Panoorin natin ang sabay-sabay. Tignan natin ito closely. Ang meron po ako dito ay 10 piso. As I said po kanina. Ayan. Parang bagong gawa lang nga to eh. Makinis, makintab pa. Walang gas-gas, super intact. Ayan. Nakalagay po dyan Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po yung harap. Ito po yung 1993. Ito po yung logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. As you can see, malinis na malinis, parang bagong gawa lang. Walang gas-gas, makintab. Dito naman sa likod, ito na po ang error na sinasabi ko. Pero bago po yun, tignan po natin ito. Kompleto po ito nakasulat. Bangko Sentral ng Pilipinas, date of issuance or series 2015. Tapos nandito yung dalawang karakter. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na hindi ko alam kung human error ba ito or error na ito galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan siya. Deform po yung mukha ni sino ba dapat ito? Andres Bonifacio. Ayan. At kung kakapain po natin siya, ako na lang po ang mag-demonstrate. Ano siya tawag nito? Sobrang ano siya? Dulas. Yan, di ko alam kung anong ginawa dito. Kiniskis ba ito or what? Or error talaga ito galing sa BSP. Sobrang ano niya, sobrang dulas. Yan, very smooth. Madulas po siya. Ganyan. So, ang mukha po ni Apolinario Mabini ay intact pa, pero itong mukha ni
ni Andres Bonifacio ay parang naputol or nawasak dahil sa ano na ito, sa bagay na ito dito. Kita pa rin po ang 10 piso. Yan, ito lang talaga ang error sa coin na ito, which is bihira po itong mangyari. Ayan, parang ayan yan, kitang kita. Para siyang inano, para siyang chinisel ba or kiniskis or di ko alam kung ano nangyari. Ayan, mukhang parang nawasak yung mukha ni Andres Bonifacio. Pero kung tignan po natin, maayos na maayos pa siya. Yan, walang gasgas. Sabi ko nga po sa inyo, parang bagong gawa po yan. Dito sa mga edges po natin, so far so good. Makintab po siya. Bagong ano lang ito. Sa tingin ko bagong gawa lang po ito. Bagong labas lang ito from BSP. Ayan. So ang gantong klaseng coin mga ka-Vertusio ay very rare to find. Very rare to find po ito. At bihira lang din po kasi itong mangyari talaga. Ito ay error coin na hindi po natin or hindi ko po alam kung ito ba ay natural error or human error po ang nangyari po dito. Sabi ko nga po sa inyo, kung alam nyo po ang kadahilanan kung bakit nagkaganto yung coin na ito, please mag-comment po kayo sa comment section. At sabi ko nga din po ulit sa inyo, itong gantong klase ng coin ay hindi po bababa sa 8,000 ang bentahan. Hindi po bababa sa 8,000 ang bentahan. So baka meron po kayong gantong klase ng error sa coin po ninyo. Pag nakikita po ninyo, tingnan nyo ng maigi. Ayan. Kasi magbabago po ang presyo po nito pagdating sa collector's world. Syempre, sa Philippine currency po natin, ang value po nito ay 10 piso lamang. Pero sa mga kolektor na naghahanap ng gantong klase ng error na meron po ang coin na ito, mag-iiba po ang bentahan. Mag-iiba ang value. I have one. Ito ay nakuha ko lang din sa sa sukli. Sa sukli ko lang po ito nakuha. May nakakatawang pangyayari ngayon sa buhay ko na kapag ako ay nakakuha ng coin or nakakatanggap ng coin, ang tendency ko ay tignan po kaagad kung ano ang mapapala ko sa mga coins na yon. Tinitignan ko kung may error, tinitignan ko yung series or yung date of issuance, tinitignan ko kung yung coin na iyon ay commemorative coin ba or lumang coin na. Yan. So, natatawa din ako sa sarili ko po ngayon. Pero bilang isang kolektor na mga coins, niyakap ko po ang katotohanan yan. At nagiging kasama na siya sa sistema ko. Ayan. Hopefully, mabenta ko po yung mga coins na meron po ako dito. So, kung sino man sa inyo ang naghahanap ng mga coins, meron po ako dito. I-message nyo lang po ako. Message nyo lang po ako dito. May mga coins ako na pwede ko pong ipakita sa inyo at kung gusto po ninyo, bilhin po ninyo. Marami ako ditong coins. May mga commemorative coins, mayroong mga lumang coins, mayroong foreign coins, meron akong mga series coins na gusto nyo pong tawag nito, i-complete yung mga collection ninyo. Tulad po nitong video ko ngayong araw ay mga error coins. Meron din po ako dito. Meron din akong pinakamalaking coin na ngayon ko lang napansin, yung EDSA Revolution. Yun pala ang pinakamalaking coin na meron tayo dito sa Pilipinas. Ilabas ko lang. Maraming beses na ako nakagawa ng content po nito. Pero ito pala yung pinakamalaking coin na ever made by the BSP. Itong EDSA People Power Revolution. Ito pala yung pinakamalaking coin na meron po tayo. Ayan. Kumpara naman natin. Ayan. Once again mga ka-Vertusio, ako po ay nangongolekta po ng mga coins at nagre-review din po ng mga coins na nakikita ko at nagsasabi ng mga presyo po nito sa collector's world or sa market.
Until sa next episode po natin, kita-kita po ulit tayo. Huwag pong kalimutang mag-subscribe kung bago pa lang po kayo sa aking channel. I-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga next na upload ko. See you next time, mga Cover 2 Show!